Talo na naman si Atty. Kaufman, mga kababayan. Sa kanyang argumento na hindi na daw fit si Tatay Digong, mga kababayan, para mag-stand sa trial. Sabi ng ICC, hindi. Fit si dating Pangulong Duterte sa trial. Kaya tuloy ang kaso daw, mga kababayan. Diyos ko Lord. At etong mga nakakaliwa, mga kababayan, na mga prosecutor ni Tatay Digong na nagbibintang sa kanya ng crimes against humanity, ang sabi, nagpapatunay lang daw ito, mga kababayan, na nagsakit-sakitan si Tatay Digong, mga kababayan. At nagkukunwari lamang. What do you expect? What do you expect? Itong ICC, mga kababayan, right from the start, sindikato ang galawan. Anong nagkukunwari? Nagkukunwari lang na matanda si Tatay Digong? Anong tingin nila kay Tatay Digong? Teenager? Gayon pa man. As expected, mga kababayan, wala tayo makukuhang patas sa laban dito sa ICC nito. Kaya naman, mga kababayan, eto ang pinakamalaking patunay, mga kababayan. Itong videong ito, ang patunay na sindikato yung ICC iyan. Huwag na tayo umasa ng patas sa laban dahil pati si Donald Trump, inalmahan niyang ICC iyan. Sana ganito ang ating presidente, no? May paninindigan. Ipagtatanggol ang ating bansa at ang ating soberanhiya. Hindi katulad ni Ngagba. Panoorin niyo po, ha? As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction. Kagaya ng Pilipinas, wala na jurisdiction sa ating mga kababayan dahil umalis na tayo. Maglilimang taon na, mga kababayan. Ngayon palang uusad itong investigasyon, itong kaso, na in the first place, wala ng jurisdiction. No legitimacy. No legitimacy. No authority. Walang The authority. ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country. Oo. Parang nag-aasta ng universal justice, mga kababayan. Universal injustice kamo. Violating all principles of justice, fairness, and due process. Oo. Tingnan nyo, si Trump mismo, mga kababayan, violating All principles of justice, fairness, and due process. all principles of justice, fairness, and due process. Tingnan nyo, anong maaasahan natin sa ICC nito? Si Trump na mismo, nilabag ang due process, justice, and fairness. We will never surrender America's sovereignty Pero si Bangag sinurrender. to an unelected, unaccountable global bureaucracy. Talaga. Eto, mga kababayan, eto. Eto yung sinasabi natin. Na isang patunay, mga kababayan, na totoo yung sinabi ni Trump. Na bina-violate ang due process, fairness, and justice. Well, pang ilan na itong nireject, mga kababayan, ng ICC. Mga argumento ni Tatay Digong, mga kababayan, ng valid Yung naman. ating pong sinisik na data or information doon sa naging desisyon ng mga eksperto na medical experts tungkol sa kondisyon ng dating Pangulong Rodrigo. Itong mga experts sila, mga bias, mga kababayan. Lord. Kailangan pa bang patunayan ni Tatay Digong ang kanyang katandaan? Duterte. So nakita na ni John Vic kung ano yung desisyon. Kaya daw humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig sa International Criminal Court. Sa likod yan, mga kababayan, ha, na mayroong existing local law ang The Hague, mga kababayan, Netherlands, ang Holland. Mayroon silang local existing law na ang mga 80 years old pataas hindi na nililitis dahil mga matatanda na nga, mga kababayan, hindi na pwedeng i-stand sa trial. Pero itong ICC, ang sabi, hindi, itatrial namin si Duterte. Tingnan yung mga hudas, mga kababayan, Wala talagang justice, mga kababayan, makukuha dyan. Tama nga si Trump. Base po yan sa unanimous conclusion ng itinalaga pong Independent Panel of Medical Experts ng ICC kaugnay ng pre-trial proceedings ni dating Pangulong Duterte Tuloy ang sa kaso. kasong crimes against humanity. Hindi pa po inilalabas ang official document, pero ito ay nagkaroon na ng re-react from Attorney Nicholas Kaufman. Kaufman, pang ilang talo mo na Contradicting yan. daw ayon kay Kaufman ang inilabas sa konklusyon ng panel, partikular na sa sinasabing short-term memory ni Ginoong Duterte. At dahil po dyan, humili ng depensa na ma-cross-examine ang ginamit ang methodology ng mga eksperto. Pero para sa prosecution, pinepeke lang daw. Pinagpeke pa daw ni Tatay Digong, mga kababayan. Tapos pinagpeke rin niya ang kanyang katandaan. Ito ng dating Pangulo. Ang gate ng ICC o ng the ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiae.
Mami manyae. Sana po tama ang pagkasabi ko, no? Pero isa sa mga prosecutor ng ICC, gumamit daw po ng specialized assessments ang mga eksperto kabilang na ang mga test sa short-term memory. Hihintayin pa ang desisyon ng pre-trial Anong napagkalaman nyo? Na teenager pa si Tatay Digong? chamber kung Lord. tatanggapin ang findings ng kalagayan po ng dating Pangulo. Okay, mamaya na yung iba. Pero O, dito na muna tayo mga kababayan na kay Kitty Duterte. Hello, Veronica Kitty Duterte, my Hello. mom. Hello, How are you Kitty. today? I am okay. Just arrived at 6 a.m. this Musta na si morning. Tatay Digong, Kitty? Then I had kumusta my na? visit. It's just finished minutes ago, just now. So, Welcome back to the Netherlands, Kit. thank you. We are happy that you're back here as well. Kit, how was your flight? Long. Long flight. Oh. And, long and stressful. Kay arte baya ko no. Ako man, Long and stressful daw ang flight niya dahil maarte daw kasi siya mga kababayan. Tulo ka buok. Dahil tatlo ang kanyang maleta. Especially my Ah. winter clothes. So, tulo ka buok. Kaya marami dahil mayroon pala siya mga winter clothes. Ako tigbit-bit tanan. Okay lang. Maskulado man ko. Siya lang daw ang bumit-bit mga kababayan sa tatlong maleta. Grabe, maleta naman yan, Kitty. What was your reaction seeing your father after such a long time? Actually I'm not gonna lie, you've probably never seen me cry in public, pero dito, nihilak yun ko. Ay, umiyak daw si Kitty mga kababayan nung nakita si Tatay Digong. Because I haven't seen him for, I think, 2 months since October. And then, since, as you know already, I'm sick. I have the flu, cough, and cold. So, May flu wala pa na ako sa... nag-kiss sa iyang aping, well, maybe once. But, Hindi na daw siya, mga kababayan, humalik sa chicks ni PRRD dahil nagkaroon siya ng flu. Ayaw niya mahawaan si Tatay Digong. did ko sa iyang tiyan nga tuan, snuggle, because, Sa may tiyan na lang siya yumakap. of course, no, our priority is his health. And, dili na to gusto Dahil lang, mayroon siyang mga kababayan, parang flu-like symptoms. mahawa siya. So, Ayaw niya Kit, mahawa ng is it possible sakit. for you to share with us lang na what was his reaction seeing you? kuan, Reaction daw. surprise siya, of course. A When I go surprise. there, good, pag makita na ako siya, syagit ko, Papa Rudy. yan. Sa tuwing nakikita daw niya si Tatay Digong mga kababayan, sisigaw talaga siya, Papa Rudy! So I shouted, and then, dako yung mata, he looked very, And then, lumaki ang mata ni Tatay Digong. Yan ang sabi ni very Kitty. surprised, but also happy. Dahil na surprised at happy. And then, he told me I look beautiful. At, Well, we can't Of talk course. much in the corridor, so we had to talk inside the designated area. Good. So we talked there, and then so ba yung reaction? He was looking me up and down, observe kung sa bago sa ako. inobserbahan daw ni Tatay Digong mga kababayan kung anong nabago sa kay Kitty. At first, he noticed his ring that I wear. Maoni niya ang college ring. Sinuot ang favorite college ring ever. ring. Because he is very proud that he is a lawyer. So, mauni sinuot niya. This is his favorite ring, yun. Then, he noticed I was wearing it. So, ang joke niya na, wapo kag sing-sing imuhan na. Tinignan daw ni Tatay Digong mga kababayan ang singsing na sinuot ni Kitty na college ring ni Tatay Digong. Tapos sabi niya, ang ganda ng singsing mo ha. Sa'yo ba yan? Akin yan! Hindi mga kababayan, hindi niya sinabi akin niya. Pero happy si Tatay Digong dahil sinuot ni Kitty mga kababayan yung kanyang favorite college ring. Then, kato, we laughed. Nagtawanan sila. Sunod niya nga pansin akong buhok. And then napansin niya ang hair ni Kitty. Buhok. Dahil- Dahil man ni Duha. Ang Nagpariban daw mga kababayan. Pareho daw kasi silang kulot. ni Tatay Digong. his hair right now is naka-bonnet siya. And then, since his hair is quite long na yun. Mahaba it's na. showing ba? Mahaba na. Lumalampas na sa bonnet mga kababayan ang buhok ni PRRD. So, it is showing na yun sa bonnet. So, naikulot-kulot niya. So, he was quite Kulot-kulot, sad na nagpa-straight ko. Nasad si Tatay Digong mga kababayan na nagpa-straight ng hair si Kitty dahil pareho daw silang kulot eh. I
like you already know, he does appreciate when he sees Oh. his features on us, his children. He likes it that way. So, ingon ko na, treatment Oo. lang man, keratin lang man eh. Balik yan eh. So, Babalik lang din daw mga kababayan, sabi ni Kitty. Huwag kang mag-alala, Tay. Babalik lang din ito sa dating kakulutan. Oh. ayun, he looked very happy, very surprised. Happy and also siya. Nakita very, si Kitty. you know, I really saw the look of longing in his eyes. And then, like I said again, inevitably, I cried, yun. Nagluhod ko dito sa Dirikaliga ko sa iyang tiyan. Napaluhod daw siya mga kababayan at napayakap sa tiyan ni Tatay Digong at napaiyak. Then he said na he doesn't regret having a daughter like Doesn't regret having a Kit, we daughter like assume that we're going to Kitty. spend Christmas with the former president. Yes. And are you going to be alone or with Mira? I am going to be with our family, with both my mother and with Mira. We're gonna spend the holidays here. Just so, I mean, even though we can't be there on the days good, Christmas and New Year, just so he knows we're close. And just so I'm not really sure when the visits resume, but when they do, bisita namin tayo. So you don't have a scheduled visit on the Christmas day itself? No. Because the Netherlands, we have two Christmas, 25 and 26 as well. Dalawang Christmas sa Netherlands, 25 and 26. Paano nangyari yun? So, wala pa for now. Wala ikuan diri Noche Buena, Christmas Eve. Wala. Bakit? Wala Noche Buena sa Netherlands mga kababayan. Silent night? Kaya pala silent night. Sa atin, putukan mga kababayan lang Biktador. Wala. Yeah, Kit, just a little Kawawa si Tatay Digong. Sanay ba naman siya mga kababayan sa sa Noche Buena? Sa kanila, walang Noche Buena dyan. Malulungkot yan. bit political lang. What is your opinion about all the attacks hurled towards all of your family members right now? Sana sasabihin ni Kitty, lintik lang na ang walang ganti. Dahil mga kababayan, pwede rin ito si Kitty Bigyan ito ng isang dekada mga kababayan. Mahihinog na ito kagaya ni Baste. Matapang din ito mga kababayan. Diba? Ginemes niya si Tore. Mag-isa niyang hinarap mga kababayan yung napakaraming mga turimaw doon at mga kampon ni Tore. I mean, me, no, I've never even defended myself against any allegation before. O pati si Trillanes mga kababayan, dinawit siya, Pati si Kitty daw, kurakot. Ano pa si Kitty ha? 16 years old pa mga kababayan nun. Sinabi niya ni Trillanes na sangkot daw sa mga kababayan, illegal na droga, ganyan. Nangurakot daw, bagbag na pera. Ay, Diyos ko, tililing. Pati yun mga kababayan, hindi nga nila pinatulan. Hindi kasi nagsasampa ng kaso din mga kababayan itong mga Duterte. Dahil alam nilang, wala namang maniniwala sa mga mga kababayan kasi nangalingan na pinupukol sa kanila. With regards to the attacks against my family po, wala. Basag, I mean, it's always gonna be there, especially with my sister. Whether they kay admit Bibi or not, Sara. she's the biggest threat to them. Yan ang mga kababayan. Sagot na bakit inaatake nila. Because she is the biggest threat. So, not in a bad way, pero just because kuha niya ang tao, and because the public knows that she's genuine about it, and that she really has the heart to serve. It's gonna be there. And Harangan nila Kitty ang kanyang pagiging presidente. wala, I think we're all secured with ourselves. We're confident enough to know na we're just really serving them for now. They're just really serving. So, I have nothing to defend. Is there any question from The people will everyone? defend the Dutertes. Kit, just to conclude the very short interview, is there something you want to tell the Filipino supporters of the Duterte family in general? Okay, wait. How many months? 9 months, more than 9 months na 9 months or already. 9 months of injustice mga kababayan itong mga ICC mga buisit. than 9. Okay. So to all the supporters of the whole family, it's been 9 months. With It's you all, been more than 9 months. 9 months. I would like to express my heartfelt gratitude to you. Walang iwanan mga kababayan ha. Walang iwanan. At kudos sa inyo dyan sa mga araw-araw na bumibisita pa rin dyan.
kahit nasa labas lang mga kababayan ng detention center sa the Netherlands. Grabing sakripisyo mga kababayan ginagawa nila. Thank you sa inyo, Alvin and the rest of the gang. All. Thank you for being here. Thank you for showing up every time. Thank you for not giving up on us, especially on him. And thank you for the collective prayer, because I know that you're praying for him. I see all these messages. I see all these support from the people. And sometimes the supporters, they approach me in person and they just tell me that we're praying for your family. So I just want to thank ang daming you. And nagdarasal. I just want you all to know. Samantalang kay Bangag mga kababayan, ang daming nagagalit. The most hated person mga kababayan in the Philippines, Bangag and the rest of the gang. Itong bagoong Pilipinas mga kababayan, most hated people in the Philippines. That we're here, we're always gonna be here. You know that not just during election time, we're here Oo. all throughout, and we're not perfect, but we're We're true. not perfect! Thank you. Kitty, on behalf of the entire supporters of the Filipino community in the Netherlands, we wish you, your mom, Mira, and the entire Duterte family a Merry Christmas and a prosperous Merry New Year. Christmas, Happy New Year to you all. Happy holidays. Thank you. Thank you. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction. Puntahan natin ang ating special guest for tonight. Sino To give na us naman yan? yung mga insights kung what comes next after this news. Wala pong iba kundi si Attorney Gilbert Andres ng Center Law Philippines, sa pong Executive Director at isa pong ICC accredited lawyer. Good evening. Mga dilaw na naman siguro to mga kababayan. Another, na naman ito, Good evening, propaganda. Attorney Andres, and welcome back sa STL. Magandang gabi. Welcome back, meaning paulit-ulit na alam na this mga kababayan, ito mga News 5 ito Po. Good evening, Joey, Hi. Chief. grabe. Parang na mga kababayan, talagang close na sila. Good evening po. Okay. Siyempre, nung binalita namin lahat ito, doon kami nagsimula sa kayang humarap ng dating Pangulo doon sa ICC at sa kaso niya, Attorney Andres. Pero meron talagang, hindi naman footnote, there's a detail doon sa article na sinasabing hihintayin pa yung desisyon ng pre-trial chamber kung tatanggapin yung findings. So, hindi pa pala binding. So, ano man yung sinabit ng medical team, pwede pang pagdesisyonan ng iba ito ng ICC? Tama ba? Attorney Andres? Wala, may maasahan pa tayo. Ewan na natin kung meron pa ba. Tama dyan, Jovi, kasi ang fitness to stand trial, isa po itong legal term, hindi po siya medical term. Okay. Kaya talagang pre-trial chamber lang po yung may huling salita kung talagang i-confirm nga na fit to stand trial si Mr. Duterte. Ngunit, makikita mo sa mga public redacted versions po ng mga observations ng prosecutor, ng Office of the Public Counsel for Victims, at pati na rin ng defense na mukhang ang puntot dulo po nito ay unanimous yung panel na Unanimous pala sila mga kababayan tingnan nyo. Wala man lang pumanig kay Tatay Digong mga consider kababayan. na Mr. Duterte is competent for the purpose of pre-trial proceeding. So ano po yung mga pwedeng maging senaryo? Kung gayon, ituloy nyo na yung pagbasa ng desisyon kung magtutuloy-tuloy ba ang trial o hindi. I think ang After. pwede lang talagang maging senaryo babasahin ng pre-trial chamber lahat po ng reports, lahat ng observations, at sa tingin ko po kakatigan nila yung findings na yon, at they will actually say na fit to stand trial si Mr. Duterte. At Pwede nyo hopefully, Sino-sino yung mga nag-assess sa kanya? Yan mga kababayan, baka niluto na yan ba? Niluto na yan. Ilang maleta ba kung yan? magawa po yun, we also hope sa mga pahanay po ng mga biktima ng war on drugs na mag-schedule na po ng confirmation of charges hearing. Nako. Sabi niyo nga attorney na yung or sabi ni Jovi kanina, yung pre-trial chamber yung mag-address nitong parang conflicting positions, no? Na yung on one side, yung defense sinasabi hindi siya fit to stand trial, pero meron naman daw yung medical experts nagsasabi na fit siya to stand trial. Baka pwede niyo pong i-share sa amin kung meron po kayong alam kung paano i-weigh ito ng ICC. Oo, actually, titingnan lang talaga dito ng ICC pre-trial chamber ay kung meron ba talaga siyang medical condition that can affect yung kanyang participation,
at kung meron bang recommended special measures na nirecommend po yung 3-person panel. Oo. Pero gusto ko Sino-sino yan? emphasize, kahit po yung defense, sinabi niya. And I will quote the defense. That defense submits that although the panel considers Mr. Duterte competent for the purpose of the pre-trial proceedings, tapos, ang talagang question niya lang yung methodology. Ngunit, dahil po mga eksperto na ito na independent at sila po ay may required expertise sa fields nila, malaki po itong basihan ng trial chamber para po mag-conclude na fit to stand trial si Mr. Duterte. Yeah, okay. So, doon Itong mga ulol na to, no? sa Attorney Andres, doon din sa at least yung nakita natin ng mga dokumento, lumalabas doon na kasi parang itong mga nakalipas na mga linggo o mga weeks before this decision, parang ang pinag-uusapan, naku, kawawa naman yung dating Pangulo kasi ang payat-payat na daw, iba na daw itsura nung buhok at saka meron na daw beard. Parang naging tungkol sa itsura. Pero parang Wow! Alibasa, ang itsura mo, oh. Mukhang napabayaan sa kusina. lumalabas doon sa desisyon, it's more of kung kung Yan mga kababayan, no? Kung pinayagan lang nila ng interim release mga kababayan, habang nagtatrial, okay na sana eh. Ang pinag-alala natin mga kababayan, maraming sakit si Tatay Digong mga kababayan. Maraming sakit. At hindi siya naaalagaan sa loob. Hindi naman yan special na yung home for the aged, yung ICC para sabihin, pwede yang mag-take care ng isang mga kababayan, senior citizen. Ay, nako. yung memory o kung alam niya kung ano yung nagaganap, Yes. yun ang tines, hindi naman yung kung frail na ba. Parang tama ba yung intindi ko doon sa mga na yon, sa detail na iyon, Attorney Andres? Oo, tama ka dyan. Sige, kayo, magtamaan kayo mga tama sa utak. Sige, dalawang punto. Una, yung with respect to the health, talagang grabe naman po ang pag-care ng ICC. Kasi international court po yan at gusto niya po more than the minimum international standard. More than. Hindi nga daw mga kababayan kayang i-treat yung ingrown ni Tatay Digong. Ikalawa po, kung anumang picture pong kumakalat sa Walang picture. Walang nagsasabing mayroong picture. social media, most probably fake po yan. Dahil hindi naman po Pero ang yung pinagbasihan niya is yung testimonya ni ng mga anak. sa Europe, nakatira rin po ako sa Europe. Wala kami pake. Hudas ka. Ito malamang mga kababayan, ito? Parang NFA rights din ito mga kababayan. For more than a year. Siya ba kapalit ni Conti? Mukha. Very, po sila, strict sa privacy, ng isang tao. Hindi po basta-basta napipicturan. Lalo na po yung isang ICC detail. Huwag mong sabihin, dinalaw mo sa Juma season ha? Nung pagpunta mo sa Europe. Kaya hindi po yan basta-basta napipicturan ng isang ICC detail because of privacy. Wala naman nagsasabing pinicturan base sa testimonya ng kanyang mga anak. At siguro, dagdagan payat ko na lang ng tatlong punto, alam niyo po, ang kinonsider lang talaga, yung meron ba siyang cognitive ability na maintindihan kung ano man pong magiging proceedings sa confirmation of charges, so sa pre-trial proceedings. At yun nga, ang conclusion, competent siya for the purpose of pre-trial proceedings. So kumbaga walang naging epekto yung mga pahayag dati ng mga supporters at ng pamilya actually na iba-iba na hindi okay naman siya, hindi parang pumayat siya o hindi nanghihina na siya kasi yun ang ginagamit na Wow. Wag yung sabihin, palusot. na parang point of conversation Ay! pero yun na Itong iba mga pala hudas na ang to. tinest ng mga eksperto. Opo. Opo. Mga experts dito sa cognitive psychology, sa geriatric medicine, at sa cognitive psychology. Kaya alam po nila paano suwiin. In fact, Kasabwat based na na yan. dun sa mga public redacted version, meron silang mga test para din malaman kung pinipeke o hindi. So, hindi tayo eksperto. Pero ito mga eksperto to na recognized ng ICC. So, alam nila Bakit ka kung nagsasalita anong mga test dyan? na dapat ibigay po sa isang detail.
So most likely po sa tingin Sila po ba lang din ang ninyo ay nag-ano mga kababayan, no? Sila lang din ang nagkakaunawaan, mga hudas. talagang magiging desisyon na rin to na fit na to stand trial si dating Pangulong Duterte? I think po, based lang doon sa mga publicly redacted observations, kasi gusto ko yung dagdagan na sa jurisprudence ng ICC, meron po mga akusado or mga detainees na china-challenge din yung fitness to stand trial nila. Pero wala pa pong tinatigan yung chambers po ng ICC. Bias. Kung i-base lang dito sa mga publicly redacted observations at pati na rin sa ICC jurisprudence, malaki po yung probability na talagang ma-confirm yung fitness to stand trial ni Mr. Duterte. Mr. Duterte, kagaya ni Trillanes, mga kababayan, hindi mabanggit ang dating Pangulong Duterte. Mr. talaga. Ni Andres, nakatulong ba talaga kung nadidelay? Kanino ba kanino pumapabor pagka sobrang nadidelay na yung proceedings? Oo. Kasi parang tumatagal eh. Yeah. Alam mo, sa totoo lang, it does not favor the victims. Why? They've been asking and they're very... Ang biktima dito si Digong. Hindi kayo mga... nako. Itong mga addictus, benedictus, mga kababayan na sinasabi nilang biktima daw. Oo, talagang matagal na po sila nag-yearn at humihingi at naghihintay para sa hustisya. Oo, yung iba po Hustisya. Kayo nga dapat, katulan ng hustisya. since 2016 pa, since the start of the war on drugs. Kaya based na rin sa international law, may right to Bakla to, mga kababayan ba? Yung nagsasalita dyan, bakla yan. justice at right to the truth. Ang mga biktima, sana po Hair follicle drug test yan. matuloy na po ito sa confirmation of charges. So ngayon, sir, usually po ba gaano katagal bago madesisyonan itong case ni FPRRD at bago tayo dumiretso dun sa confirmation of charges? Okay, nandito po tayo sa issue ng fitness to stand trial. So mayroong reasonable period of time. Akin lang to, sa tingin ko po ang reasonable period of time, siguro more or less 1 month. Oo, kasi nandyan naman lahat ng reports ng 3-person panel. Confident sila, mga kababayan, no? Dahil magkasabwat na yan Yung mga hudas na yan, yung mga makakapal ang labi, mga kababayan, sina Cristina Conti, itong nagsampa ng kaso ng Tate Digong at saka yung ICC. Magkakasabwat na yan, mga hudas na yan. Nandyan naman Kaya confident sila, mga kababayan, nakakatigan talaga sila. yung observations ng lahat ng parties at participants. So, pwede na po yan tingnan ng pre-trial chamber. At anyway, kahit po may Christmas break sa Pilipinas, sa ICC, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho except na meron silang Magkano ang dahilan? Oo, wala pong hearings ng mga korte. Ngunit, pwede pa rin po silang magsaliksik ng Saliksik. records, ng facts at ng law. So kung 1 month yung fitness to stand trial, possible na after that, madesisyonan by February yung confirmation. Ganun po ba? Tama ba yung tansya? Well, yung confirmation of charges, siguro Tama na itong buisit na ito, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.